kahit summer, basta may ulan, masaya pa rin ang ating lakatan. Isang magandang araw po sa ating lahat ngayong mga langga. Today po ay March 19 na po, 2025. Ito yung magandang balita sa ating ngayong year po. Summer na summer po, pero mayroon pa tayong konting ulan. Hindi naman ganun kalakasan na ulan, pero napakalaking bagay po sa ating tanim na lakatan yan ngayong taon po. Gaya po ngayon dito sa likod ko, mayroon na naman tayong ibabaging na mga saging. Yung iba pang mga saging natin dito ay nag-umpisa na pong magbubunga na rin, susunod-sunod pa rin. So napakalaking bagay po talaga mga ka-agri, na maski pa paano ay hindi man ganun kagrabe na makapagdilig talaga sa ating mga saging dito. Pag hinukay ko po kasi sa ilalim ay mayroon pa talagang moisture. So pag may kunting ambon-ambon sa taas, hindi po masyadong madadry yung ating lupa. So ibig po sabihin, hindi po masyadong mai-stress yung ating mga saging. May mahigop pang pakunti-kunting moisture. Sabi ko nga baka mamaya medyo lalakas itong ambon-ambon kasi umambon kaninang umaga pa. Medyo basa-basa yung topsoil natin. Panalangin natin madagdagan mamaya pero kahit ganito lang po ay napakalaking tulong na po, kasi po yung saging po kasi kahit pa ambon-ambon lang yung ulan na gaya po nito yung puno, yung ulan kasi na papatak din sa dahon ay mostly ay dumidiretso sa puno hanggang sa ilalim. Hindi makakahigop po talaga kahit pa kunti-kunti ng tubig yung puno ng ating saging. So napakagandang situation po, dahil yung ating lakatan ngayon ay nasa productive stage na. Papasok na po ito ng 9 months. Sabi ko nga kung hindi lang talaga na delay po ito sa tubig or sa ulan, at hindi na rin na-stress nung dating summertime, nako, malamang nasa 80% may bunga na, pero po hindi natin naabot yon. Sa ngayon po ay nasa mga 10% lang po yung may bunga sa itong area na una natin pong tinaniman mga ka-agri ng ating lakatan. Pero gayon pa man po, okay pa rin. Kasi sabi ko nga, pag ulan na kasi nang nakapagdilig talaga ng maganda, yung nakadilig talaga sa puno, kahit isang buwan hindi umulan kakayanin ng lakatan, kakayanin ng saging So dahil hindi pa masyadong matagal, umaambon-ambon na naman, napakalaking tulong po talaga sa ating sagingan dito mga ka-agri. So yun, kahit summer na summer, basta mayroon pang konting tubig, mayroon pang konting patak ng ulan, mayroon pang konting awa sa Panginoon, nako, okay lang po sa ating kakayanin. Gaya po nito, may mga part dito sa ilalim na dry kasi nga hindi sa tagos sa dahon, pero yung papunta sa puno makikita mo po mayroong basa dito, basa po siya. Pag madagdagan pa yan namaya, okay siya. Dito po sa ating sentro ng ating kanal, medyo basa siya ng konti. Siyempre po kasi yung mga roots po kasi nila, abot na yan dito Nag-i-intertwine na yung mga roots niyan sa ilalim. Abutan na yung mga roots niyan sa ilalim. Siyempre kahit saan papatak yung ulan, at talagang makakahigop talaga ng tubig yung ating lakatan mga ka-agri. So napakagandang situation po, pati po sa mga expansion natin din sa ilalim, pati ang mga nahuli nating tinanim dito po maganda na yung mga dahon nila kasi nga naano pa ng ulan, na dilig-diligan pa ng mga ulan, kaya yung mga bagong mga damo-damo tumubo na naman. Grabe, another work na naman po yan, mag-round wedding na naman, pero hindi makapag-round wedding pa kasi hindi pa natin na itong last na area, hindi pa natin na lagyan ng ng goat manure, kasi dapat may goat manure muna lahat matabunan yung mga puno diyan kasi medyo malalim yan para may butas pa yan. So dapat goat manure muna diyan bago ako mag-round wedding, para po hindi makalabas sa puno yung mga goat manure gaya po nito. Yan po, ganyan yung mangyayari diyan. Habang andyan pa yan, sila lang yung makakakain talaga sa puno. Sige, maraming salamat. Masaya talaga tayo sa inyo sa pag-share nitong mga nangyayari ngayon na 2025, na kahit summer ay
may kunti pang awa ang Panginoon, may ulan pa. So isa lang po ang ibig sabihin nun, pag nagbubunga ngayon ang saging natin, talagang hindi man natin maabot yung pinaka-maximum niyang ganda ng yield, ay hindi madidisgrasya, hindi matutumba pag wala ng tubig sa puno. Ito, ganda na oh. At talagang mabubuo yung mga bunga ng saging natin. Oh, ito, lumabas na yung puso talaga. Oh, kahapon hindi pa ito eh. Lumabas na talaga. Oh, yan, umambon na naman ulit. Kanina nabasa na tayo ng paambon-ambon dito. Ito yung area na talagang nahuli dahil sa stress sa tubig dati. Pero sa ngayon po ay nakikita natin itong area na rin ay may nag-uumpisa na rin magbunga doon sa dulo at sa kabilang dulo na rin. Kahit na dito sa kabila ay nauna ditong lumaki, dito may nag-uumpisa na rin. Ito malapit na rin itong lalabas yung puso niya. Yung isa nga ito eh, palabas na talaga yung puso nito. Andiyan na po, malapit na, palabas na talaga. Yung iban diyan sa end part, baka nga magbabaging na eh, or nabaging ko na yata nung isang araw. Ito po yung nabaging ko isang araw. Hindi pa nga ito nauubos na kuha yung flower niya, eh binaging na lang lahat diretso. So dahil abot na abot yung bunga, ayan, kinukuha natin yung excess na flower niya, kukunin. Kasi pag bagong buka po kasi medyo matigas pang kunin yung flower niya. Ito din hindi makukuha yung mga ano niya eh, dapat malinis po. Yan po, kunin lahat. Pag medyo matigas wag muna, and the next day kukunin na naman yung ano naman yan, makukuha yung naman yan. Nagpaging dito pwede, medyo matigas pa, wala na muna yan. Kasi pag talagang pwersahan eh minsan nasisira pa eh. 7 hands po siya. Eh, ako kahit 6 na hands lang okay na eh. Average yun eh, 7-8, 6-7-8, 6-7-8, maganda na po yun. Kahit 7 hands, naku, okay na po ako mga ka-agri. As long as na-reach mo yung ganda ng paglalaki ng kanyang bunga, kahit mag-abot lang ng 15 kilos kada buwig, nako, yan, umambon na naman. Ito, palabas na rin yung bunga niyan oh. Palabas na rin yung bunga. Ito, mamaya pag lumakas yung ambon, nako, maraming salamat Lord talaga. Pag lumakas pa po yung ambon, napakalaking bagay po, napakalaking tulong po. Pati sa napier grass natin, sabi ko kasi pag hindi na umulan, maabutan ng mga kambing yung napier grass. Kasi maantala yung paglaki. Pero sa ngayon po, ako na yung hindi makakaabot sa kakakumpay. Araw-araw nagkukumpay po tayo, hindi na maabutan. Kaya yung ibang mga banana leaves natin, hindi na natin binibigay sa kambing. Kasi minsan, yung naantala yung oras, mas mabilis kasi magkumpay ng napier kaysa dahon ng saging. Pero pag ang mga kambing natin ay dyan lang sa taas, yung mga nakukuha nating dahon dito, diretso na lang sa kanila talaga. Yung iba dito, magbabaging sana ito po. Ibabahaging na sana ito eh. Kaso lang, umaambon-ambon na naman. Ilang hands kayang pwedeng mailabas dito? 3, 4, 5, 6, 7 na rin yata siguro. 7. Kung abutin ng 8, maganda. Pag hindi, kahit 7, nako, mababa lang po, hindi po masyadong mataas. Kasi po hindi ka bumuhilo lang masyado yung puno. Dahil nga more on organic po kasi. Yan yung napansin ko. Compare po sa purely synthetic na mga abono, yung pagtaas ng puno ng saging, grabe, diretsahan. Pero ito po kasi ay more on organic. Dahan-dahan po yung pagtaas, pagakyat ng kanyang puno. Kaya yan, yung bunga niya mababa lang. Pero dati yung mga saging ko hindi maabot sa lupa yung bunga. Hanggang dyan pa yan yung mga last na puso. Hindi talagang maghahagdan ka talaga. Kaya nga ngayon gumawa tayo ng hagdan. Hindi ganun kataas compare sa mga pinanggagawa natin dati. Kasi pag masyadong mataas na rin yung hagdan, mahirap na rin sa puno ng saging. Maglagay ng hagdan sa puno pag masyadong mataas. Nasa nasa sanga-sanga lang. Masisira rin. Umambon-ambon po mga ka-agri. So hanggang dito na lang, wag na nating pahabain.
bibigay lang tayo ng konting encouragement sa inyo na kahit summer, basta may ulan. Basta may ulan sa summer. Para sa ating sagingan, nako, tumpak mga ka-agri. Ito malapit na, ito marapit na rin lumabas yung bunga. Wow, wow, wow. Hanggang dito na lang. Fresh babush. Ito, laking puso nito. Ito, ganda ng puso nito. Wow.